good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang maiksing story na ibabahagi ko sa inyo. Sabi nila ay tanga ko. Dahil sa edad ko na 26, ay isang 45 years old na byuda pa raw ang pinakasalan ko. Bukod pa ron, ay mayroon ng anak ang napangasawa ko. Isang 18 years old na dalaga. Marami ang tutol at kontra. Kaya nga ang sabi ko sa mga hater at bashers ko ay mahal ko si Emma. At wala kayong pake. Walang makakapigil sa amin. Masaya ang pagsasama namin ni Emma. Kahit busy kami pareho sa trabaho, ay nagagawa naming mag-bonding at mag-enjoy. Isa siyang restaurant manager at ako ay isang marketing supervisor sa isang kumpanya ng soft drinks. Stable ang financial status namin at masaya ang takbo ng aming relasyon. Pagdating naman sa kama, ay masasabi ko na nagbabaga pa rin kaming dalawa ni Emma. Ang setup namin ay ako ang nakitira sa kanila dahil may sariling bahay na si Emma. Okay naman ang trato sa akin ng dalaga niyang anak na si Abby. Medyo maluho lang at snob pero sumasagot naman kapag kinakausap. Nagbago ang lahat noong 6 month ng pagsasama namin ng asawa ko. Inoperahan siya sa matres para tanggalin ang cyst na posibleng cancerous. Isang buwan matapos ang naging operasyon ay tuluyan nang gumaling si Emma. Yun nga lang ay kasabay sa pagkawala ng cyst ay nawala na rin ang gana niya sa kama. Ang saklap. To bring her back to normal ay naisip namin ni Emma na subukan ulit na mag-honeymoon. Yun nga lang ay pumalya ang plano namin dahil na-promote siya sa trabaho at dumami ang workload niya. Kasunod pa nun ay naging mainitin na ang ulo ni Mrs. at si Abby ang napagbubuntunan niya palagi. Binawasan ni Emma ang allowance ng dalaga. From 300 a day ay 100 na lamang. Sakto lang pamasahe at lunch. Ilang araw ding iniyakan ni Abby yun. I tried to convince my wife na huwag naman ganun kay Abby. But my wife told me na hayaan mo mahal para matutong magtipid. Isa pa, nag-iipon ako para rin sa future niya. Ang sabi ni Emma. Hinayaan ko na lang at hindi na ako nakialam pa sa kanila. Nag-focus na lamang ako sa trabaho. 5 a.m. to 2 p.m. ang pasok ko sa trabaho. Kaya ako na ang naghahanda sa merienda at dinner namin ni Abby. Habang ang asawa ko naman ay pumapasok ng trabaho sa oras na 2 p.m. hanggang 12 midnight. Kung minsan pa ay 2 a.m. na nakakauwi si Emma dahil sa pagiging workaholic niya. I understand her. Work and being busy makes her happy. She is a natural workaholic lady. Dahil sa pagiging busy niya ay wala na kaming quality time together. Hindi na rin namin nagagawang tikman ng isa't isa. One afternoon, habang nasa sala ako at nanunood ng TV, ay biglang sumagi sa isip ko ang mga nakakauhaw na sandali namin ni Emma sa higaan. Mahigit 3 buwan ko na ring tinitiis ang pagsusumikap mag-isa sa CR o di kaya sa kwarto namin. Of course, syempre, gusto ko rin naman yung totoo. Para pansamantalang matugunan ang pangailangan ko bilang lalaki at malibang na rin ay naisip kong kumuha muna ng personal service provider o kaya ay pumunta muna sa suking spa na may kasamang extra service. Sa halagang 3,000 ay may artistahing cheeks ka nang matitikman. Okay, it's decided.
Nagpunta ako sa isang website para pumili ng available service provider. Habang busy-busy ako sa pagpili, ay bigla namang lumabas ng kwarto si Abby. Ibang-iba ang dating niya. Suot ang spandex at white spaghetti. Medyo payat si Abby. May taas na 5'2" at mahaba ang buhok. Hindi kalusugan ang harapan niya, ngunit bawing-bawi sa face value. Angelic and innocent ang mukha niya. But her eyes, smile, and voice possess a pilyap factor. Para bang nasa loob ang kulo. Ganun. That moment ay na-appreciate ko ang ganda ni Abby. Kung dati ay isang bratty at spoiled na babae, ang tingin ko sa kanya, ngayon naman ay natatakam na ako sa kanya. Lumapit sa akin si Abby at naupo sa tabi ko. Tito, treat mo naman ako. Lambing sa akin ni Abby, ni kinagulat ko ng husto. Talagang amoy ko ang fresh na bango ni Abby. Nakakaakit. At tinablan talaga ako doon. Ano bang gusto mo, Abby? Tanong ko. Hinawakan niya ang baba niya na tila ba nag-iisip. After a while, ay sumagot na siya. Cash? Joke. Hindi ko mapigilan ang sarili kong tumitig sa kanyang maganda at inosenteng mukha. Hindi ko rin maiwasan na manggigil sa kanya. Sige, pero dapat paghirapan mo. Sambit ko naman. Good idea. Make me work for you para naman may extra money ako dito. Hindi na nga ako makabili ng gusto ko eh. Si Mami kasi, himutok ni Abby. This is the first time na nag-usap kami ng medyo mahaba at may sense. Dati kasi ay hi, hello zone kami sa isa't isa. Ano naman kayang work mo sa akin? Tanong ko. Hindi ko alam eh. Sagot niya. Masahista. I suggested. Pwede din. Game? Ganadong tugo ni Abby. Dumapa ako sa sofa at minasage niya ang likod ko. Masuyong hinaplos at diniin ni Abby ang likod ko. Malambot at medyo nakakakiliti ang pakiramdam. Biglang may isang idea na sumagi sa isip ko. Abby, teka lang. Hindi ka naman sanay eh. Ikaw nga ang dumapa dyan at ipapakita ko sa iyo kung paano gawin yun ng tama. Tumayo ako sa sofa at pinadapa ko si Abby. Alanganin siyang sumunod. Nahihiya raw siya at hindi daw siya ready, pero kakapilit ko ay sumunod din siya. Sinimulan kong i-massage ang mamula-mulang balikat ni Abby at masuyong dinainan yun papunta sa tagiliran niya. Napapitlag bigla si Abby nang maramdamang munti ko nang mahaplos ang hindi dapat. Ikaw ang pilyo mo pala? Sambit ni Abby sabay tawa. Oh, bakit? Ano bang ginawa ko? Pamaang ko namang tanong. Hindi sumagot si Abby, kaya tinuloy ko na lang. Out of the blue, ay bigla kong naitanong na, may boyfriend ka na? Dati po, pero ngayon wala na. Why? Curious lang ako. Okay. Nag-e-enjoy pa ako kay Abby nang bigla siyang tumayo. Nagulat naman ako at nadismaya. Asa na yung treat mo? Ang sabi niya. Napangiti ako habang kumukuha ng pera sa wallet. Mukhang magiging magkasundo kami ng stepdaughter kong si Abby. Isang hapon, makulimlim ang langit at malamig ang panahon. Mukhang pumasok na talaga ang tag-ulan. Dahil malamig ay sopas ang naisip kong iluto para sa hapunan. Habang nasa kusina ako,
at pinapakuluan ko ang manok, ay siya namang biglang dating ni Abby galing sa school. Lumapit siya sa akin at bumeso. Matapos nun ay naupo siya sa silya. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano hanggang sa mapunta ang usapan sa baon niya. Tito, pahingi naman po ng baon please. I'm broke, she said with matching paawa voice and irresistible puppy eyes. Ngumiti ako sa kanya. Siyempre, bibigyan ko siya ng pera, pero sisiguraduhin ko muna na may kapalit. Bakit hindi ka humingi sa boyfriend mo? Ang sabi ko. Kinurot bigla ni Abby ang dulo ng matangos niyang ilong at sinabing, "How many times do I have to tell you na wala na akong boyfriend?" Natawa ko sa mukha niyang hindi maibinta ang ekspresyon. Parang nakakaawa na nakakainis. Abby, ilang taon na ang ex-boyfriend mo? Tanong ko. Napabuntong hininga to at sinabing, 25 na po. I'm pretty sure na siya din yung first time mo, I said. Nagulat si Abby. Tumingin sa sahig at tila nag-iisip ng sasabihin. Actually, tama ka. Si ex nga yung first ko. But please, huwag mo sasabihin kay mama, lagot ako dun. I smiled at her. Yung ngiti na may halong something. Kwento mo naman yung first mo, ang sabi ko. Namula ng husto ang pisngi ni Abby. Nakakahiya, she said. Kinulit ko pa si Abby hanggang sa tuluyan na rin siyang magkwento. Swimming ng barkada yon. Lasing kami pareho, kaya may nangyari sa amin ni ex sa Bacon Cottage. Promise wala akong na-feel cause I'm like, sobrang lasing talaga. Naibigay ko na lang yung iniingatan ko sa ex ko nang hindi ko namamalayan. Hindi ko alam kung matatawa ko sa teary-eyed niyang pagkukwento o dun mismo sa kwento niya. Nasa na yung allowance ko? Tanong niya. Nagbigay naman ako ng 500. Tuwang-tuwa ang dalaga. Siguro iniisip niya na naisahan niya ako. Baka nga. Nagpatuloy ang ganito ang relasyon namin ni Abby. Minsan nga ay sugar dad na ang tingin ko sa sarili ko. Dahil sa konting lambing lang niya ay bigay agad ako ng pera. Wala naman akong magawa dahil gusto ko talagang makaisa kay Abby. Kailangan ko lang mag-antay ng perfect opportunity. One Friday afternoon, masarap ang siesta ko sa room namin ni Mrs. Malakas ang ulan at tila may bagyo na parating. Nagulat ako nang biglang pumasok si Abby sa kwarto. Nakasuot pa siya ng school uniform at medyo basa dahil siguro sa lakas ng ulan. Lumapit siya sa akin at naupo sa gilid ng higaan. Amoy ko ang sweet smell niya na talagang bumubuhay sa aking diwa. Tito, may lakad po kami ng friends ko bukas she said. Napangiti ako dahil alam ko na ang kailangan niya. Okay, edi umuwi ka ng maaga at huwag lumagpas sa curfew, sagot ko. She looked at me again with those puppy eyes of her. Pwede po bang humingi ng baon? Ang sabi niya. Magkano ba? Kahit magkano po. Kumuha ko sa bulsa at kung ano yung makuha ko ay sa kanya na. Etong 20. Nagulat si Abby. Ako naman ay tawa ng tawa sa pabebe niyang facial expression. Naman I asked her kung magkano ang kailangan niya at kung saan sila gagala. 2,000 po. Kakain kami sa Vikings. It's now or never. I need to step forward para mapasakin siya ngayon. Ang laki naman yata, Abby. At ano namang kapalit nun? I asked.
Masahe ulit, she suggested innocently. No? How about manicure, pedicure, hug, kiss? She said. Hug at kiss? Sagot ko. Weh, okay lang kung ayaw mo. Hintayin mo na lang yung friends mo sa labas ng Vikings. Yung 20, ipambili mo na lang ng butong pakwan para malibang ka sa paghihintay. Ang sabi ko. She looked at me straight to my eyes and said, sige, game ako. Pagkasabi niya noon, ay sumampagad sa akin si Abby. Matapos noon, ay walang ano-ano niya akong hinalikan. Nagulat ako dahil sa pagiging agresibo ni Abby, but yes, syempre, nagustuhan ko yun. Ang bango-bango niya, yung amoy na talaga namang nakakabuhay ng diwa. Ginawa ko ang lahat ng paraan para bumigay din si Abby. Niyakap ko siya para hindi siya makalayo. Sinubukan kong pagbaliktarin ang pwesto namin. Ako dapat ang nasa taas at siya ang nasa ilalim. Pero hindi ako makakilos sa pwesto ko. Bago ko pa nagawa ang bala ko ay kumalas na si Abby. Tumayo siya at agad na lumayo sa akin. Okay na ha? Bukas ha, yung promise mo. Sambit ni Abby habang hinahabol ang hininga. Teka, paano naman ako? Tanong ko. Hindi sumagot si Abby. Agad siyang lumabas ng room. Sobrang bitin. Napahiga na lang ako and looks like hindi ako makaka-move on sa nangyari. Sa gitna ng pagmumuni-muni ay sumagi sa isip ko ang ex-boyfriend ni Abby. Ang swerte ni Gago, tang ina. Abala ako sa daydreaming nang bigla nilang bumukas ang pintuan. Sumulyap si Abby sa pinto at may binato sa akin. Umiti siya sa akin with matching peace sign. Pagkatapos ay isinara niya ang pintuan. Kinuha ko ang luhod na papel na ibinato ni Abby. Binuklat ko at binasa ang nakasulat doon. Yung promise mo I did my part. Sana ikaw din. Or else, galit na tayo. Hindi na kita bati. P.S. Huwag mo ring isipin na nagustuhan ko yung kiss natin kanina. I did it for money. Yung last na sinulat niya medyo masakit at nakaka-disappoint. But I don't care. Lalo lang ako ang na-challenge. Once na bumigay siya sa akin, sure akong babalik-balikan niya ako. Gulong-gulo pa rin ang utak ko nung oras na yun. Hindi ako mapakali. Hindi ako makapag-isip ng malinaw. Ang gusto ko lang naman ay maangkin na si Abby. Bahala na. Lumabas ako ng kwarto namin at pinuntahan si Abby sa silid niya. Maingat kong binuksan ang pintuan at chinek ko kung ano ang ginagawa niya. Nakita ko si Abby. Nakaupo sa higaan niya at may isinusulat sa notebook. She looks serious. Baka thesis or reports ang ginagawa niya. Nakasuot siya ng white t-shirt and black cycling short. Added cuteness yung pigtails and eyeglass niya. Pumasok ako sa room at nagulat siya nung makita ko. Tito? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi niya. Walang kibu-kibu akong lumapit sa kanya at matamis na sinunggaban ang labi niya. Nagulat si Abby sa una, pero hindi siya pumalag. After a while, gumanti rin siya. Napahiga kami pareho sa kama niya. Itinaas ko ang t-shirt niya at binaba ko ang cycling niya. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Magkahalong excitement at kaba. I want to take it slow. Make her feel love. Sorry po, she said. Nagtaka ko. Why sorry?
ako ang nagtitake advantage. Naguluhan ako ng konti. I smiled at her and said, "Don't be. Let's enjoy this together." Abby didn't say a word, but she smiled at me, a smile that I've never seen before. Sa puntong yun, hinayaan niya akong makuha ang gusto ko. Kahit na minsan ay pilit niyang isinasara ang mga binti niya. Sa sobrang gigil ko, feeling ko masisira ko yung bed niya. Napatakip na lang si Abby ng unan sa mukha at nanatiling tahimik at hinayaan lang ako na magpakasasa sa kanya. Ngunit namutla na lang ako sa natuklasan ko kalaunan. Namutla ako sa nakita ko. Abby? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko at inalis ko ang unan sa mukha niya. At sa likod nun ay nakita ko ang pagtulo ng luha niya. Namumugto ang mga mata ni Abby. Her tears breaks me apart. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nung oras na yun. Nawala ako bigla sa sarili ko. Abby, I'm sorry. Akala ko, hindi ko alam. It's okay, Tito. Sorry, nagsinungaling ako. Ikaw yung first ko. Paikbing sagot ni Abby. Bakit sinabi mo na may experience ka na? Na may ex-boyfriend ka na? Please, Leo. Gusto ko munang mapag-isa. Ang sabi niya. Gusto ko mang i-comfort siya, pero wala akong nagawa. Kung hindi iwanan muna si Abby and give her the space she wants. Gulong-gulo at mabigat ang loob kong lumabas ng kwarto ni Abby. It's sudden pero nang nakita ko siyang umiyak, sobrang nag-guilty ako. Matapos ang nangyari sa amin ni Abby, ay hindi na ulit nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap pa kami. Tuwing susubukan ko na kausapin si Abby, ay mabilis siyang umiiwas. Kahit ang perang usapan namin na ibibigay ko sa kanya ay hindi na niya kinuha. Honestly, I never thought na yung sandaling aliw ay may mabigat palang kapalit. Ang matinding usig ng konsensya. God knows how I did my best to approach her. Ask her forgiveness. Pero hindi na ako muling pinansin ni Abby. I totally understand her kahit na nagugulan ako sa inaasal niya. Ang daming tanong sa isip ko ang kailangan ng kasagutan. Kagaya ng, bakit siya nagpaubaya? Bakit siya nagsinungaling sa akin? Bakit niya ako iniiwasan? Bakit? Ang dami-daming bakit. Hanggang sa lumipas ang mahigit 1 buwan, simula nung may nangyari sa amin ni Abby. Araw ng Biyernes, 3 p.m. Dahil maaga akong dumating sa bahay, ay naisipan kong i-check si Abby sa kwarto niya. Abby, please, kausapin mo naman ako. Ang tawag ko sa kanya habang kumakatok. Makalipas ang 5 minuto, ay wala pa ring sumasagot, kaya naman nagdesisyon na akong buksan ang pintuan. Walang tao. Aalis na dapat ako, ngunit may isang bagay na umagaw ng atensyon ko. Kinabahan ako bigla. Hindi maaari ito. Agad akong lumabas ng room at pupunta sa silid namin ni Emma. Shit, nagka-leche-leche na talaga. Nagpalit ako ng damit at nahiga. Hindi ako makapag-isip ng mabuti. Nababalisa ako. Agad akong napatayo mula sa pagkakahiga nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan sa sala. I'm sure it's Abby. Kakausapin ko siya kahit ano pa ang mangyari. Aayusin namin ang lahat. Halos patakbo akong lumabas ng silid upang salubungin si Abby. Honestly, may takot sa loob ko, pero naniniwala ako na maayos din ang lahat. We'll just have to talk.
Pagdating ko sa sala ay laking gulat ko nung maabutan ko si Abby na kasama si Emma. Masaya silang nagkukwentuhan. Dala ang mga pinamiling groceries at damit. Oh, mahal. Parang nakakita ka ng multo. Help us here. Ang dami naming dala oh. Sambit ni Emma. Biglang nawala ang masayang ngiti sa mukha ni Abby nung makita niya ako. Ni hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Kinuha ko ang mga dala ni Emma at dinala sa kusina. Si Abby naman ay nagpaalam sa mami niya na lalabas lang sandali ng bahay. Talagang iniiwasan niya ako. Habang inaayos ko ang pinamili nilang groceries, ay nagpaalam si Emma na pupunta sa kwarto at magpapalit ng damit. Dahil hindi ako mapakali, ay inubos ko ang oras ko sa paglilinis ng bahay at pagluluto. Pasado 6:00 ay naihanda ko na ang hapunan namin. Dumating na rin si Abby. Wala akong idea kung saan siya pumunta. Ilang saglit pa ay lumabas na si Emma sa room. Ang kaninang masaya at masiglang mukha ni Emma ay napalitan ng mabalasik na ekspresyon. Matalim ang tingin niya at hindi maipinta ang mukha sa sobrang simangot. Kinabahan ako syempre, pero sanay na rin ako sa pagiging bipolar ni Emma. Sayang naman, dahil ngayon na nga lang ulit kami magkakasabay ng hapunan, ay bad trip pa siya. Nung makaupo kaming tatlo sa lamesa ay agad na nagsalita si Emma. Abby, magpaliwanag ka sa akin. Pakalmang sabi nito. Nagulat si Abby, pero agad na kumalma at inayos ang ngiti niya kahit na namumutla. Ma'am, what do you mean? Dumukot si Emma sa bulsa at laking gulat ko sa inalabas niya. Nung makita ni Abby ang inalabas ng mami niya, ay nagunahan sa pagbagsak ang mga luha niya. Look here, it's positive. Madami kang dapat ipaliwanag. Sambit ni Emma at inilagay sa lamesa ang pregnancy test kit. Huwag mong sabihin sa akin na hindi sa'yo to. Dahil nakita ko to sa bed mo. I just want to know kung sino ang ama ng baby mo para maayos natin ang lahat. Mahinahong sinabi ng asawa ko. Natigalgal si Abby habang ako naman ay nanginig ang kamay sa nerbiyos. Dapat kinuha ko na yung pregnancy test kit at hindi iniwang pakalat-kalat sa higaan ni Abby. Magsalita ka, Abby. Matigas na utos ni Emma. Sorry ma'am, hindi ko alam. Sagot ni Abby. Garalgal ang boses at walang patid ang patak ng luha. Napatid ang pasensya ni Emma. Tumayo siya at tumabi sa anak. What do you mean na hindi mo alam? Lasing ako, mami. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Abby. Kasunod nun ay walang patid na masasakit na salita ang harap-harapang ipinakain ni Emma sa anak niya. Nanatili akong nakatingin sa malayo. Alam kong nagsisinungaling lang si Abby para pagtakpan ako at para hindi masaktan ang feeling ng mami niya. Pinag-aral kita. Binigay ko lahat ng gusto mo. Tapos uunahin mo lang yung landi. Sigaw ni Emma. Mistulang pipi si Abby. Tiniis ang lahat ng emosyonal at pisikal na sakit. Lalong nadurog ang puso ko. Kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi ko inuna ang uhaw ko sa katawan, hindi sana siya magdurusa ng ganito. Ilang saglit pa ay padabog na bumalik si Emma sa kwarto namin. Naiwan kami ni Abby sa lamesa. Abby, sambit ko. Tumingin siya sa akin at umiti. Why is he smiling at me? Lalo lang akong nagigilty.
Bago pa ako makapagsalita ulit, ay tumakbo na siya pabalik sa kwarto niya. Naiwan akong mag-isa sa hapagkainan. Gulong-gulo at hindi alam ang gagawin. Inayos ko ang hindi nagalaw na pagkain. Matapos noon ay pumunta ako sa aming kwarto. Hindi ko pa rin makausap si Emma. Ayaw niyang umimik. Sa sobrang pagod kakaisip ay nakatulog ako. Bandang 2:00 ng madaling araw ay naalimpungatan ako. Dahil mahimbing ang tulog ni Emma ay naisipan kong puntahan si Abby. Maingat akong tumayo sa higaan at tinungo si Abby sa room niya. Pero nagulat ako nung hindi ko nakita si Abby sa loob ng kwarto niya. Ang naabutan ko ay 2 sulat na nasa ibabaw ng unan niya. Leo ang nakasulat sa isa at ang isa pa ay Mommy. Binasa ko ang sulat para sa akin. Hi Tito, or should I say Leo? I know, na mauuna kang pumunta sa room ko, kaya ibigay mo na lang kay Mom ang letter ko ha? Thanks. First of all, gusto kong malaman mo na matagal na kitang mahal. I did all of that because I really love you. But I realized na mali yung ginawa ko. I'm so stupid para akitin yung asawa ng mommy ko. It's all my fault. Nadamay ka lang, Leo. Please forgive me and don't ever tell Mom na ikaw yung totoong ama ng baby ko. Ayokong masaktan pa siya. Ayokong masira yung relasyon niyo dahil sa akin. I'll move forward and be a stronger like my mom. Please, Leo, take care of my mom. Doon muna ako sa malayo, sa lugar na hindi na tayo magkikita. Never think of worrying about me, dahil kaya ko ang sarili ko, okay? Kalimutan mo ko, Leo. Dahil kapag nagkita tayo ulit, huyo ka na sa akin. Joke lang. My prince will arrive someday, and will live happily ever after. Till next century. Thanks for everything. Abby. Gusto ko mang hanapin si Abby at ayusin ang mga problema ay wala na akong ibang magawa kung hindi irespeto ang mga hiling niya. Lumabas ako ng bahay at sa ilalim ng dilim ay buong pait akong nanangis. Hanggang dito lang po ang story ng ating bidang si Abby.